Kaya po, Sis Marisa. Kasama ko araw-araw. Ano po siya? Ano ba ituturing mo sa kanya? Kasama mo siya araw-araw, ano ba ituturing mo sa kanya? Sino si Kristo sa buhay mo? Siya ay ano? Savior. Kayo po? Paparamdam ako. Baka yung paparamdam yan. Yung parang ano po, bigla na lang pinag-ibigay. Minsan po yung konti. Provider. Ano? Provider si Kristo sa inyo. Kaya po, sis. Protector. So, alam niyo po, yung tanong na yan, itinanong din naman ni Kristo kay Pedro. Diba? Sabi niya, Pedro, ano ang sabi ng tao tungkol sa akin? So, ngayon po, ipapakilala ko po sa inyo si Kristo na masigit na malalim pa na pagkakakilanlan. At upang kayo po ay matulungan natin na din po sa kanya. Kasi sabi nga po ni Sister Janina, ano, tagapagligtas ng Diyos. Kung tagapagligtas po siya, lalapit kayo sa magliligtas. Diba? Lalapit ka sa magliligtas sa'yo. O diba? Hindi ka lalapit po sa mga tao na hindi ka naman kaya maligtas. Kasi isa lang ang pwede magligtas, si Kristo lang. Ngayon, panoorin po muna natin. Ano? Yung muna po yung video. So, panoorin po natin yung video. Dito pagpapakita ang mga role o mga gampanin ni Kristo sa atin. Sa sanlibutan. So, play po yung video po. Video ay ay, magkaiba po yung Say, I am. sandali Son ka of po. God, I am. Close na lang muna po yung Human and PowerPoint. divine, I am. Alpha and Omega, I am. Powerful, I am. Prayerful, I am. Pakibalik na lang po sa una po. Pakakalood po muna tayo. Who do you say I am? Son of God, I am. Human and divine, I am. Alpha and Omega, I am. Powerful, I am. Sa kanya lahat doon. Prayerful, I am. Gentle, I am. Joyful, I am. Patient, I am. Generous, I am. Kind, I am. Humble, I am. Obedient, I am. Courageous, I am. Faithful, I am. Healer, I am. Merciful, I am. Forgiving, I am. Full of love, I am. I am who I am. Ang dami, no? Ano pong natandaan niyo doon? Ha? Love? Ano pa po? Kind? Ano pa po? Humble. Sa dami mo. Ano po? Faithful, humble, obedient. Napakarami, ano? So, napakarami pong kampanya ni Kristo sa buhay natin. Kaya nakita nyo, sa mga nasabi nyo, kunti lang, di ba? Ibig sabihin, hindi natin doon ang kakilala si Kristo. Ano? Kaya ngayon po, magkakaroon po tayo ng laro, games. Sige. Ang hahanapin po natin yung hindi totoo. Okay? Hindi totoo, ha? Salita kayo, kapatapag kayo. Okay, sige. So, tingnan natin yung games. Sige nga po. Subukan po natin yung games. Hahanapin natin ang hindi totoo. Tatlong pong pipilian, isa doon, hindi totoo. Okay po? Sige, go. Number 1. The two. Ito po yung number 1. Si Kristo daw ba yung pinanganak sa Nazaret? Number 2. Pinanganak daw po siya sa saksapan. Number 3. Anak siya ng karpentero. Alin dyan ang hindi totoo? Sino po na? Sige po. Son of carpenter. Sige. Kayo po, ano pa sagot? Yung hindi totoo. Sa tatlo na yan. Born in Nazareth. Kayo pong dalawa. Born of Mangir. Po, pili. Yung hindi totoo ha? Siya sa sabsaban. Kaya nga, sa sabsaban. Sabsaban po. Ano po dyan? Parang po kasi yung totoo dyan, born in Nazaret siya. Nazaret. Ano po? Ako nag-iisip siya na. Ang lugar pinanganak ng Hindi totoo. Pero sa sabsaban siya pinanganak ng sa kamahal. Tamang sagot ay Nazaret. Born in Nazareth. Oo, diba? Born in Ano Nazaret. po siya ng karpintero? Di ba po si Jose ay karpintero? Yes. Tama. Kasi sa Bethlehem Oh, siya pero yung lugar na pinanganak pinanganak. niya, Nazaret. Bethlehem po ay sa Nazaret. maliit na lugar. Halo sa po yung tanong niya. Israel. No, nung panahon po, dagdag lang yung informasyon ha. Nung panahon
Israel. Okay? Ang Israel po ay naging independent country at around 1945. Hindi po ako nagkakamali. Okay? Wala pa po Israel. Ang Israel po ay isang bahagi lamang ng Palestina or Palestine. Ano? Ang bansa po ni Cristo ay Palestine. Nagaro po siya. At ang Bethlehem po ay isang maliit na taon, maliit na bayan lamang. Ano? At doon nga po siya pinanganak sa Sabsaban. Ano po? Pero that time po, sa Nazareth talaga sila nakatira. Pero, nakarating sila doon sa Bethlehem. Bakit? Ano yung kwento ng Pasko? Ano nga po yung kwento sa Pasko? Nakarating sila sa Bethlehem dahil ano? Ang nangyari, ba't nasa Bethlehem pinanganak si Cristo? Bakit po? Ayaw walang tumanggap po. Oo. Bakit nga sila nandun sa Bethlehem? Nung panahon na yun? Bakit yan? Sige. Baka sila. Tumakas sila. Yung na kinalaman, yung si Bakari ng Herodes, pinapapatay ang mga Ang batang lalaki. mga unang anak, kaya sila ay tumakas sila pumunta. Sa Bethlehem. Sa Egypt sila pumunta, ibang kwento yun. So bakit sila nakarating ng Bethlehem? Naalala nyo, nagkaroon ng paano-palang batas na ang lahat ng ipinanganak at nagkaroon sa lugar na yun ay bumalik para sa census. Pero malapit-lapit ka na doon sa kututuhanan. Diba? Kailangan nila bumalik kasi magpaparehistro. Kaya sila nakabalik sa Bethlehem at that time, ang buwanan na ni Maria. Dahil nga nagdagsaan ng tao sa Bethlehem, wala na silang matuluyan kasi nagawa na lahat ng paparehistro. Ano? Doon inabutan ng panganganak si Maria na kung saan dahil wala na po silang matirhan ay doon sila nakarating sa isang bahay na wala ng kwarto, kundi tirahan na lang ng mga hayop. At doon na po siya inabutan ng panganganak. Ano po? Pero sila po ay nakatira sa Nazareth. Noong panahon po na pinapatay ng mga bata ay nakarating po sila sa Egypt, doon po sila nagtapo. Anak? Okay ba? Tama. Okay, next, number 2. Ano daw yung number 2? Siya daw ay nagpapatawad ng kasalanan. Tama ba yan o mali? Siya ay hindi kailanman nagagalit. At pangatlo, siya ay gumagawa ng mga milagro. Alin ang hindi totoo na ikaw? Never listen. Alin po hindi Pero totoo? nagalit din siya. Nagalit siya. Ano po yung number 2? He never gets angry. Kayo po? Number 2 din. Kayo po? Number 2 kayo po? Ang mga copy-paste ha? Tignan natin. Tama ba yun? Check. Ay, yes. Bakit? Anong eksena sa Bible na nagalit siya? Saan yun? Sa bahay niya. Kapapin. At ano ba yung sagot sa kisame? Ano? Kailan siya nagalit? Ginawa nga na. Ginawang sagalan ng bahay niya. Hindi, wala ko si Jesus, Lord. Ikaw ha? Hindi ba? Kailan siya nagalit si Kristo? Kailan nagalit? Nag-anaw. Oo? Kailan nagalit si Kristo, Nay? Yung Chekabon. Diba yung kanyang simbahan ay ginawa Oo, ka diba? doon? Yung simbahan. Parang kagdala ng mga mundo, nagpapangit ng pera. Nagagalit si Kristo. Bakit siya po Nagagalit siya. yung tao? Kasi gawa nga ng ano, ng mga nangihingi ng buwis. Nagalit, nalulungkot, Tao kasi siya. Totoo siyang tao. Pinanganak na siya. Totoo siyang tao. Ano pa? Yun. Okay, next. Pangatlong tanong. Sige. Una, napatay siya sa cross. Tama ba yan? Mali. Number 2, siya ay nabuhay ang pagkatapos ng tatlong araw. Pangatlo, siya ay hindi na siya babalik. Alin ang hindi totoo? He'll never Kayo come po. again. Ito, may check na to, may check na to. Kayo po. Alin po dyan ang hindi totoo? Hindi totoo. Kayo po. He'll Sis never Marisa. come again. Number 2 ma'am. Number 2. Nabuhay. Hindi po totoo na nabuhay siya after 3 days. Nabuhay siya. Hindi po totoo. Kayo po. Number 3. Sige, tingnan natin yung sagot. Ito yun. Ano po yung sagot? Number 3. Hindi totoo yan. Kasi ano sabi ni Kristo? Siya ay babalik sa wakas ng panahon. Kinakanta sa simbahan. Remember? Anak? Oh. So, hindi yan totoo. Babalik ko siya. Kaya kailangan natin pag
Alam niyo po ba sa Quran, sa mga Muslim, naniniwala rin po sila na ang babalik sa huling araw ng mga panahon ay ang Kristo din. Pero, hindi na tinatanggap si Kristo na tagapagligtas. Ang tingin lang nila kay Kristo ay propeta. You see, kahit po sa Quran, nakalagay sa kanilang Quran na siya ay babalik. At si Kristo ang babalik. Kaya yung po yun ay totoo po yan. Hindi po yan pagsisinungaling. Next po. Okay, next tayo. Okay, si Kristo ay anak ng Diyos. Pangalawa, si Kristo ay totoong Diyos, buong Diyos at buong tao. Pangatlo, siya ay tagkalahat eh. Palumanan lang din naman si Jesus Christ dito. Ano yung po siya nakikipin? Totoo si Marisa. Yung maalanan ka. Ha? Alin pa? Tama. Kasi tandaan po natin, siya po ay nagkatawang tao. Diba? Sa ang Kristo ay nandyan na sa simula pa lang ng panahon. Yung Holy Trinity, tatlo, diba? Father, Son, and Spirit, nandyan sila sa unang panahon. Pero may kanya-kanya po sila ginagampanan na panahon. Katulad na napagin natin, again, talk number 1, God the Father, talk number 2, God the Son. Ang talk number 3 po, pag-uusapan, ang Holy Spirit po ay pag-uusapan sa talk number 6. Okay? Diba? So siya po ay buong buo. Tao siya, buong tao, pero buong Diyos din po siya. Pero tandaan nyo nung siya ay dumanas ng paghihirap, tao siya nun. Imagine niyo. Kaya nga isipin po natin, napakalaking sakripisyo ang ginawa ni Kristo. Kasi Diyos siya eh. Bakit niya pinayagan na siya ay patayin? At bakit niya pinayagan na siya sampalin, buwaan, kumain, latiduhin, di ba? Pero bakit niya po ginawa niya? Yung aking isa. May bilang pagsunod yung sa kalooban ng mga Sila na. Tandaan po natin, ang Holy Trinity, pantay-pantay po ang kapangyarihan yan, ha? Wala mong mataas sa kanila, walang mababa. Bakit? Because they are one. They are one. Hirap isipin sa mathematics, ano? Di ba po, nung nag-aaral tayo sa elementary, 1 plus 1 plus 1, 3? Bakit dito 1 plus 1 plus 1 equals 1? Mystery. Ano? Okay, next question. Okay, si Kristo daw ay nagpapagligtas. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay ordinaryong propeta. Alin ang hindi totoo? Number 3. Kayo po. Number 3 ito. Number 3. Yes. Hindi mo siya propeta. Siya po ay tagapagligtas. So marami pong mga sinasabi doon sa Bible na contradiction na sinasabi po nila na paano daw naging Diyos si Kristo samantalang may mga claim, may mga nagsabi na si Kristo daw po ay tumira sa India. Narinig nyo na yun? Narinig na? Si Kristo daw ay tumira sa India. Pero ang tanong kasi po doon, wala naman silang patunay. Kaya sinasabi nila, hindi naman talaga totoong Diyos yan. Kasi kung totoong Diyos daw yan, bakit nga daw niya pinayagan na mapamahirapan siya? Pero yun nga po yung misteryo ng pagmamahal ng Panginoon. Diba? At makikita po natin sa Bible, kung kayo po ay nakapagbasa na ng Biblia, anong taon lang po siya na kwento doon? Ilang taon siya nabanggit? Kasi pagdating po nung, kung natatandaan niyo po, ang unang kwento ng kay Kristo, na nakwento siya, ay yung kapanganakan niya. Diba po? Diba? Ang pinahanap siya. Sunod sa kwento, nung siya ay nawala. Nalala niyo yun? Diba nawala siya? Ilang taon siya nun? At 12 years old. Pagkatapos ng 12 years old, wala na. Bumalik na siya kung siya ay 30 years old na lang. Nung magsimula na po yung kanyang public ministry. Kaya merong tanong, bakit walang kwento ang buhay niya from 12 hanggang 30? Ang sagot po ng simbahan dyan, dahil siya po ay nabuhay na ordinaryong tao. At tutunan niya po ang trabaho ng tatay niya, kaya si Kristo po, kapitero. Sumunod siya sa kanyang magulang bilang isang ama. Kaya pagdating ng 30 years old, si Kristo po ay nagsimula ng public ministry. Ilang taon po siya naggumawa ng kanyang ministeryo? Ilang taon po siya nang namatay? Alam niyo po ba? Ilang taon po siya nang namatay? Pula lang. Ilang taon siya nang namatay? Approximately.
Ilang taon po siya namatay? Oh, 35. Kaya po, Nay, ilang taon po namatay si Cristo? Doon na po ba kayo naman namatay si Cristo? Ay, wala pa. Hindi lang ako. 33, very good. Si Cristo po ay nagkaroon po ng public ministry sa loob lamang ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, tinapos niya ang kanyang misyon. Ngayon ang tanong ko sa inyo, ilang taon na ngayon, tapos na ba ang misyon niya? Opo. Kasi buhay pa tayo. Namatay siya sa Di ba po? kanta. Pero si Cristo po, grabe ang focus niya. Ito yung nais ng mga ito, nais ko yung dapat kong gawin. So in 3 years time, natapos niya ang mission niya. Isa po nararamdaman natin, nakakapagod na mabuhay. No? Tatapan namin, Lord, hindi pa matapos ang mission ko. Gusto niyo na po bang pumunta sa langit? O wala ka ano kayo? Tapos sabi niyo, gusto niyo maligtas. Di ba gusto mo pumunta sa langit? Taas na kamay. Lahat gusto pumunta. At tanong, sino ready mamatay ngayon? Wala. Diba? Kasi nga, hindi Yun ba na yung nasagot sa amin dati. Yung nataas talaga siya ng kamay. Okay, kung Hanggang malala, ano tayo mamamatay? naalala mo yun? Diba? Nasagot talaga Wala na. tayong mamamatay. Alam nila kung sino lang yung tapos na yung mission. Pupunin na nila. Okay, next question pa ba? I think meron pa. Siya daw po ay baliw, pangalawa. Siya po daw ay bumuhay ng mga patay at siya po ay gumawa ng milagro. Alin ang hindi? Totoo. Number 1, kayo po. 1, kayo po. Here's Kaya po na. One day, There's a ano, voice that can makikipag-tugol call from din. One. Yes, di ba? Lunatic po ay baliw. Kung makikita po natin sa mga Hindi naman siya kwento, baliw. ng kanyang mga disciples, di ba, sa Acts, sa gawa, mga gawa. Ang dami doon yung kwento tungkol sa ministeryo nila, kasama nila si Cristo. Doon nila pinapakita na si Cristo doon pala may kakaibang karakteristik, ano? Siya po ay enigmatic, ibig sabihin. Kapag naglakad si Cristo dyan, lahat tayo mapapalimutan. Ganun po yung dating niya. Ibang klaseng dating ni Cristo. Ang baliw po, nakita niyo baliw, magumis. Di ba? Ang mga baliw na, kasi wala namang kausap, salita ng salita. Tapos kung ano ang sinasabi, minsan hindi naman maayos yung sinasabi. Pero si Cristo, kahit kailan, hindi siya naging gano'n. Lahat ng sinasabi niya, matino. Lahat ng sinasabi niya, may katalimuhan ako. Lahat ng sinasabi niya, ginagawa niya. Ang laki ng nanay ko, tuwing alas 6, nag-uura siya gabi. Pag-uuri na kalala, di ba sa grocery. Tapos di ba bilang bata, paulit-ulit mo. Basta tutulog niya ako sa inutot ako na rin. Sumagot ka. Tapos minsan naman po, pag sinasama ko na nanay ko sa simbahan, pinapakit niya ako sa libot ko. Ayaw kong gawin. Bakit? Kasi nakita ko yung mga usok ng mga taga-simbahan. Tumiting lahat doon sa libot ko. Ayaw ko nga mag-case. Kasi sabi ko sa nanay ko, puro laway. Tapos kung pwede na lang, sabi ko, balik ka eh. Hindi susunod ka. Pinagano ko nanay ko, ba't ako ako nito sa bato? Ang dami ng usok tumiting doon sa libot ko. Nakupunta ko ng nanay ko. Pero hindi mo ako sasagot ng nanay ko. Ano? Totoo po ba? Natanong niyo po ba magulang niyo tungkol sa pananampalataya niyo? O hindi kayo nagtanong? Ako po pala tanong. Lagi ako nakukulong. Pero dumating po ako sa punto ng buhay ko na marami na akong tanong na kailangan ko ng kumilos. Naghanap po ako ng mga charismatic community para mas makilala ng Diyos. So, doon po ay bata pa po ako. Maaga po ako nagkaroon ng curiosidad para kilalanan at alamin ang pananampalataya Katoliko. Ako po ay nakasama din. So, napagbigyan ko po yung invitation ng mga kaibigan ko sa born again, sa baptist, sa iglesia. Pero bumabalik ako ng Catholic kasi mas nagkakaroon ng linaw sa akin ng pananampalataya ko through Catholic living. Alam ko, hanggang ngayon, nasa Catholic ako, and I'm proud to be Catholic. Ang magiging problema na po natin doon, kapag hindi ko alam, ang mga nangyayari sa simbahan, ano ba ang tradisyon? Naintindihan niyo po ba? Ito po yung paraan natin through Christian Life Program. We educate people. We teach people, especially Catholics. Kasi, di ba, kapag dinami ka na ng bunagin ka na, hindi na naman maisagot eh. Bakit? Hindi mo naman alam ang sagot. Kaya mo maganda ko kayo na-absent sa Christian Life Program. Kasi marami pa po kayo manunulitan. No? Huwag na po natin sisihin na nilalo. Bakit po kami nalaman? Huwag na po natin balitan. Ito po yung tamang panahon, ang tamang edad na pinapakilala ni Cristo sa sarili ng Diyos. Okay? Sabi nga natin, yung mga makakapag, tapos na, meron din naman natin yung tinatawag. Pero pag ito, pinag po kayo tinawag, huwag na kayo
Hindi ko nabagdala. Yun nga sabi yun, kasi yun sa'yo si Lord eh. Sabi mo yun si Lord sa'yo. Palagay mo good provider siya. Yun. Hindi, di ba sinabi ko, para sa buhay namin, si Lord ay is siya aming provider, merciful, faithful, at iba pa. Ramdam na ramdam namin si Lord na siya talaga yung nakakita provider. Dahil may mga oras na dumadating na walang-wala kami, o gibit-gibit kami, ramdaan. Si Kristo po ay galing sa lahi ng mga Palestinian, no? O Palestino sa Tagalog. Ito po ay nasa Walang-wala kami, nagibit kami, dumadating yung pagpapala at biyaya ni Lord. Kung makikita niyo po ang Minsan may mga pinapadala siyang tao upang ipahatid yung biyaya na nagmumula sa kanya. So, Saudi Arabia, dito pong Saudi Arabia po, dito pong Saudi Arabia, dito pong UAE, dito pong Qatar, dito pong Jordan, Lebanon, Paris, Israel. Or Palestine. Magkatabi po yan. Yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay digmaan sa Israel at sa Palestine. Diba? Dahil sa teritoryo. Panahon na nagkakasakit ang mga ko. Huminga na pinag. Dahil teritoryo. Pero, ang mga Muslim po, galing sila sa Muslim. Talagang kagaling. Pero, kita niyo, sa buong Middle country, Israel lang ang Hudyo. The rest ay, kalimitan ay, Muslim at Kristiyano. Ba't patuloy lang tayo manalig at magtiwala sa kanya? Magaan ang ating buhay. Hindi nila matalo. Yun Ano sa palagay? ko na. Yung tama na. Yes, dahil sila ay pinilit. Bayang pinilit ng Diyos. Pero huwag yung mainit. Bakit? Alam niyo po ba mga Hudyo, hanggang ngayon, naghihintay ng tagapagligtas. Dahil nireject nila si Kristo. May kasabihan po tayo, na ang tao daw na, ang propeta daw ay hindi tinatanggap sa sarili bayan. Ganun po ang naranasan ni Kristo. Pero mas mapangit po tayo, hindi natin nakita si Kristo, hindi natin siya nakasama, pero tayo po ay nananagot sa kanya. Huwag kayong mahigit sa Israel. Pero tingnan nyo, they are very favored. Masyado po silang binibigyan ng importansya ng Diyos. Kasi napakadaling pulbusin ng Israel. Kaparangkot lang po yan. Yan po ay isang bahagi lamang ng Palestine. Napakadaling pulbusin. Hindi sa Islam katapat niyan. Pero pa din hindi namatay. Takot silang labanan ng Israel. Kahit ang mga Muslim, takot din silang labanan ng Israel. Kasi, di ba? Kahit kiniklaim nila, ayaw nila tanggapin si Kristo ay Diyos. Kasi propeta lang ay Ito yung ay video. Muslim, propeta lang si Kristo. Pag may yung absent, ipapanood mo to. Ang lahi po ng mga Arab, alam niyo po sila, magagandang lahi. Sino po dito nakapag-abroad? Saudi, Middle East, wala. Ako lang. O sige. Sila po ay matatangkad, mga six-footer, mga balikinitan po ang katawan. Remember that Jesus Christ is the Son of a Carpenter. Tama? Yes, Mga po. carpenter, matitulong. Nagbubuhat ng mga furniture yan. Di ba? Naglalagarin. Ayaw ang ganda ng pangangatawan ni Kristo. Macho. Macho. Kapag dumasi Kristo, tapos yung mata niya, ulam na. Mata pala, ulam na. Malalantik po yung kanilang piling mata. Pag tumigil sa Pogi yan. Kasi ano siya, Israelite kasi siya. Israel. Diba? Guwapo, matangkad, Guwapo yun. at dahil siya po ay Guwapo yun si anak ng Diyos, Jesus Christ. kakaiba yung kanyang karisma, kakaiba yung kanyang dating. Nakita nyo, pag tumawag siya ng mga lugar, tumatayo agad. Di ba? Nung nakita niya si Pedro na mamalakaya, di ba? Pagdaan niya, sabi niya, sumunod siya sa akin. Binitaw mo ni Pedro, yung lambat. At sumunod. Ganun kalakas ang bating ni Kristo. Yung tax collector natin, sino yung disipulo ng tax collector? Sino po siya? Sino nga to? Pangalan? Ba? Hindi ko. Si Samuel po ay professor. Sino nga yun? Sino yung disipulo niya na tax collector? Nakalimutan ko. Ba? Sa Bible, ha? Hindi ko rin kilala eh. Hindi pa ako pinakot yung panahon niya. Joke. Sa Bible Sila? yun, si- Si? Mateo. Di ba? Ang lumang pangalan ni Mateo, ano? Ay mga days of the Lord. Ano ang lumang pangalan ni Mateo?
Pedro? Hindi na kilala. Walang tumitingin sa akin na handmaids. Kasi pag tumingin sa akin, tatawagin ko. Letter L. Levi. Yun, si Levi. Kung siya po ay sumama na kay Cristo, Si Levi. Siya na bagong pangalan na Mateo. Diba? May trabaho si Si Levi. Mateo nung panahon. Dumaan na si Cristo, tinawag Si Levi pala Levi, yun. sumunod ka sa akin. Ay, di ba sabi ni Jesus Christ, Levi? Yung mga pera sa table. Oo, sumunod kay Cristo. Ganun kalakas yung kanyang gabi. Oo. Si Levi yun. Karisma ng malakas. Diba? At siya po ay, alam naman natin na siya po ay nag-iisa rin naman ang anak. Ano? At kailangan niya sumunod. So, pagkatapos nung siya ay nawala, the age of 12 years old, when he was found, saan siya nakita? Nasa templo. Nakikipag-discussion sa mga matatalinong pampas na tao. No? That was 12 years old. So, di ba sabi sa kanya ng nanay niya ni Maria, anak, huwag mo naman itong ginawa sa amin. Kasi syempre, namin ka, wala na ang anak mo. Di ba? Di grabe yung ano mo. Parang sumamalo ni Maria doon, no? Kasi di ba, sabi niya, sabi ni Cristo, bakit ka ba ako hinahanap? Hindi ba ako ay dapat nasa bahay ng aking ama? You see? Bata pa si Cristo, kilala na niya kung sino ang tunay niya ama. Jesus Christ. Alam na niya ang mission niya. Pero sumunod siya kay Maria bilang isang anak. Sumama siya pa uwi. From then on, from 13 to 29 years old, siya po ay namuhay bilang isang ordinaryo tao. Okay, sige. So sabi nga natin, knowing Jesus and becoming a Christian, mamaya pa po yan. Taga pa natin. Ano? Sige. So ano po, so doon po natin dapat naunawaan na si Cristo ay isang napaka-ordinaryong tao, pero siya rin po ay totoong Diyos. So dito po ginamit na yung kanyang kakayanan. Ano? Sabi nga, marami siyang example. Kahit po daw tayo, ay pwede rin naman magawa ng milagro. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi sinabi niya, di ba? Sabi na kahit sino, kapag sumusunod sa Diyos, ay pwede gumawa ng milagro. Isa pa po sa kakaibang pangyayari na dahil kay Cristo, alam niyo po bang nahati ang panahon? Ang panahon po doon, ang taon, ngayon po tayo ay 2026, ano? Noong panahon po, may tinatawag na BC or before Christ. Ang bilang po ng taon ng 1,000, paliit ng paliit. Hindi ka tulad natin, pataas tayo ng pataas. Di ba po tayo ng taon natin, 2026, 2027, 2020. Noong panahon po, nagsimula po ng hindi ako nagkamali. Hindi ko po sigurado ha, pero parang mga halimbawa na lamang po ano, 10,000 BC, no? Ganon. Pakuti ng pakuti, hanggang naging 100 BC, hanggang naging 10 BC, hanggang naging 4 BC, hanggang naging 3, 2, and 1, no? So, nahati po yung panahon nung pinanak si Cristo. Kaya nagkaroon po tayo ng AD. Ano po yung AD? Hindi po. Ang AD po ay Anno Domini Latin. Ang ibig sabihin po ay the year of the Lord. Mali yung after that, ha? Marami nagkakamali dyan. Ano? Year of the Lord po, ha? Hindi po after that. Ano? Sige. So, kaya po ngayon, ang panahon natin ay year of the Lord. Kasi hindi naman wala si Kristo, hindi na wala si Lord. Kahit na wala ang physical na katawan ng Kristo, sino kasama natin ngayon? Sino kasama natin ngayon? Espiritu Santo. Ano? Kaya hindi po nawala si Kristo. Ano po? At ang pinapapanganakan ay nahulaan. Diba? Nahulaan ang kapanganakan. Kayo po ba? Nung pinanganak kayo ng nanay nyo, nahulaan po ba ang nanay nyo? Nagpapanganak kayo? Diba? Si Kristo lang yun. Si Kristo po, hindi pa man pinapanganak, hinulaan na rin sa Iyas. Ang tawag po sa kanya ay tala. Magkakaroon ng isang tala. Ang tawag kay Kristo ay tala. Ano? At lahat po ng mga hula sa Lumang Testamento na isa katuparan sa New Testament, no? When Christ was born. Kita mo, siya lang yung ipinanganak na may malaking star na lumiliwanag sa kanya. Yes. Tayo flashlight lang. Kasi pinanganak ka brown out. Ano ba? Ano po? Flashlight. Di ba? Mga gano'n. Di ba? Pero di ba nakakatuhan? Pero ano kasi yung tanda yun eh. Tanda yun na isinilang si Jesus Christ. Yung Nakati-kati kaya ang sagsama. Tayo, Sagsaba. Yung mga baby natin. parang yung tala. Mga pranela. Di ba? Mga kailangan, mabago.
O, kakulay pa, pang birthday, pang boy blue. Diba? Pag puti. Bakit ang puti? Lalaki ko. Diba? Ganun na lang. So kung titignan po natin, napaka-ordinary na buhay na. Ang lugar po sa ng panahon po, puti ng tao. Kasi po, desierto. Makikita po ang lugar na sa kalamihan, wala pa po yan 50 kilometers. So malapit. 50 kilometers mga parte. Ang mga kabuyaw, kalamba, hanggang doon lang. Pero kita nyo, bakit? Napakaliit ang lugar niya, pero naging sikat na sikat siya. Bakit ang kanya kilala natin si Kristo? Anak siya ng father. Alam niyo ba ang number 1 best-selling book? Ano po ang pinakamabentang libro sa mundo? Ano po? Bible. Pero, malinis. Bakit hindi na buksan? Diba? Lahat tayo may Bible at tanong, nabubuksan pa. Na ang kabukan na lang, hindi nababasa. Diba? So, sobrang natin mahal. Buksan po natin, doon po yung kaligtasan. Ano? Okay. So, Christ of faith, sabi nga natin, si Kristo daw po yung papatawad ng kasalanan ayon kay Marcos. Ang katunayan niya, di ba? Kaya galit na galit sa kanya yung mga eskriba at saka pariseyo. Tawag sa kanya, ay ano, blasphemous, no? Ibig sabihin, masyado daw ng binabastos ng Diyos. Kasi tao siya kasi nakakatawad. Hindi nila matanggap, di ba sabi ni Kristo? Me, sabi niya, I and the Father are one. Kaya galit na galit yung eskriba. Kasi sila, mas marunong sila sa religion. Mas pagkatalino sila. Ito ang naman ko nakikiteruan. Hindi na ako nakakatawa. Bakit sasabihin niya, siya nung Diyos, kasi nagkakatawag, wala sa karapatan ng patawag. But because he said that he is the Son of God, only God can forgive. Tama? Correct. Anak nga siya ng Diyos eh. Hindi, anak siya ng Diyos, at Diyos siya, so may karapatan siya magpatawag. Ano po? Pangalawa, sinabi na rin po na siya ay ang may-ari, ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nasa kanya. Hindi lalo nang gigil yung mga eskriba. Napatunayan nito sa pamamagitan ng ano, ng mga milagro kanyang ginawa. Na walang propeta ang nakagawa ay si Muhammad, hindi walang nagawang milagro. Sino pa? Si Buddha, walang nagawang milagro. Yung mga religion, sino pa? O si Shiva, Hinduism. Wala silang nagawang milagro. Si Kristo. Okay? And lastly, siya po ay diretso ng kinilig. Sinabi niya talaga, pinakilala niya ang sarili niya, no? Kung nais mong pakita ang Ama, nakikita mo na siya kapag nakikita mo ako. Very diretso. Very bold. Very matapang ng sinabi niya. Ano? Nang walang pasubali. Kasi yung iba, matatakot na. Kasi pinagbabantaan na po yung Yung Diyos nga dalawa, ilagay mo sa kasi sa Marcos para lumamig. Sa tayo. Nakikita niyo ang Ama sa pamamagitan. Hindi ko alam sa'yo ang ilagay kanina. Kaya dito sa pangalawa natin, sinasabi dito na siya daw ba ay sinungaling, baliw o Diyos? So, isa-isahin natin. Kung siya po ay sinungaling, walang kwento sa Bible na lahat ng sinabi niya na hindi nangyari. Di ba? Sinabi niya nangyari. At lahat ng sinabi niya, ginagawa niya, pinatutunayan niya. So, hindi siya sinungaling. Pangalawa, siya daw ba ay baliw? May baliw ba na kanino magsalita? May baliw ba na maayos ang pananamit? Maubaliw ba na kaya niya makipag-diskusyon sa mga matatalino? May baliw ba na ano tawag dito na paiba-iba ng salita? So, hindi po nila napatunayan yan. No? Kasi po, ang Panginoon, sa lahat ng kanyang mga sinabi, wala pa po doon ang sumala. No? Wala siyang sinabi na hindi totoo o sinungaling siya. Diba po? So, inigrade na siya ng Diyos, pero napatunayan niya po yan. Lastly, ano daw po yun? Siya daw ay Panginoon. So, dito napatunayan, alam niyo po ba nung namatay siya, diba? May kwento doon sa templo nung namatay siya, nabiyak yung templo, diba? Yes. On his last breath, diba sinabi niya, it is finished. And then, diba, his head, tinuho niya, nagkaroon ng malaking kidlat na hindi magbaligid at nahati ang daglo. Ang sabi ng mga nakawitness, yung mga nakakita, ay, tunay na siya ay Panginoon. Pero sana kung huwag tayo umabot sa punto na kung kailan po ibinihan na natin, tsaka natin aaminin na si Kristo ang tagapagligtas natin. Yes. Huwag po. Ngayon po tayo may panahon. Ngayon po tayo kinikilala natin si Kristo. Sana higit po natin siyang makilala. Ano? Na siya ang ating tagapagligtas. Ngayon pa. Habang tayo ay may lakas pa,
hindi naman niya sama, kahit alam niya na papatayin siya, sinunod pa rin niya. Kahit natatakot siya, di ba nung nagdadasal siya sa Gethsemane? Sobrang takot siya nun. Sabi niya, kung maaari, alisin mo ang alis na ito. Pero sa huli, sabi niya, pero ang kalooban mo pa rin ang dapat masunod. So, minsan po ano tayo, nagpapalaboratory po kayo, nagpapakuha kayo ng dugo. Ano pa kailangan din, mapupunan na rin ng dugo? Nakabahan. Natatakot kayo. Hindi po, very good. Kayo po, natatakot muna ng dugo. Hindi, sanay na. Hindi kayo po. Oo, di ba? Minsan, may mga bagay, paano yung mga bagay na hindi mo alam na may mangyayari? Di ba nakakatakot? Yes po. Di ba yun? Di ba? Yung bagay na hindi mo alam nakakatakot, pero mas nakakatakot kung alam mo mangyayari sa'yo. Pero kailangan mo pa rin pagdahanan. Ganun ang nangyari kay Cristo. Kahit ako siya, ginawa niya pa rin po yung kanya, yung kanin. Ano? Dahil buwis sa kanyang buhay. So, knowing Jesus and becoming Christian, ito naman po yung mahalaga dito. Kung naniniwala po kayo na ang buhay ni Cristo, siya lang po yung nabuhay para mamatay. Diba? Ganun. Nabuhay para mamatay. Diba? Kasi yun ang buhay niya. Ang buhay niya buhay hindi kasi sa libutan. Pivot. So tayo, dalawa lang daw po yan. Ikaw ba yung kumakain para mabuhay? O mabuhay para kumain? Alin kayo doon sa dalawa? Alin kayo doon? Kumakain para mabuhay o mabuhay para kumain? Alin kayo doon? Kumakain para mabuhay. Alin kayo doon, Nay? Tama. Hindi ka dito nabuhay para kumain. Kumakain ka para mabuhay. Because each one of us has a mission to fulfill. Ano ba yung mission mo? Makakaroon sa pamilya. Kami, ang mission namin, evangelism. Kaya nasa hatos po kami, no? Bukod sa pamilya natin. Mission mo, bilang isang ina, no? Na patuloy na tagawan ng liwanag ng pamilya mo na nabibigay. Lahat po ba na member mo sa pamilya mo, nasa simbahan mo? Ikaw ba? Ikaw pa lang yung unang sumali sa ganito? So, yun ang mission mo ngayon. No? Kailangan natin sila rin na po. Kayo po, lahat po ba aktibo sa simbahan? Ikaw pala po. No, dalawa na kayo, ayan pa po. Di ba? Diyan yung mission. Kayo po. Ikaw lang din. Kayo po. Yan! Katulad na mission po yan. Paano nyo yung ilalapit ang pamilya nyo sa Diyos? Ngayon ang makikilala niya si Cristo, paano nyo ngayon ipapakilala si Cristo? Sabihan mo na inyong pamilya. Lahat po ng tao sa CLP, pag uwi nyo sa bahay, pwede, no? Siyempre po sa atin. Sabi ko sa asawa mo. Asan yung attendance ng talk 1? Yung pinag-usapan namin doon sa CLP. sa mag-minister. Sa mga anak na, alam niyo ba yung sa CLP, yung pinaliwanag sa amin ng ito? I-share nyo po. I-share nyo po, no? So, ang buhay ni Cristo po ay salvific o makabligtas. No? Ang dahilan ng kanyang buhay ay upang ligtas ang sanlibutan. Yun naman po talaga. Dahil nga po, diba, ang kasalanan na pinagkikipagay tayo sa Diyos. Sino nag-invite? Kaya nga natin po tayo, di ba, na palaya sa paraiso si Eva at Adan. Bakit? Dahil sila yung nagkasala. Ang kasalanan po ang dahilan kung bakit may Dito para alam sino yung may make-up. Okay, sige ang po. bayan sa kasalanan. Mamaya po sulat. Ngayon, dahil pinakita ni Cristo, siya rin namatay para sa kasalanan. Absent. Iniligtas niya sa libutan at siya'y nabuhay. Ang ibig sabihin, na-overcome niya ang death. Na-overcome niya ang death. Kaya nga, ano ang kapalit? Sa lahat ng pananalig sa kanya, magkakaroon ng buhay na Walang hanggan. Hanggan. kasi natubos na tayo sa Yes. kasalanan. Ano? 16. Kaya nga, kailangan na lang po talaga natin ay lumapit kay Cristo. Pagkapit siya, bilang ating tagapagligtas at ang ating Diyos. Ano po? So, si Cristo po ay nabuhay bilang totoong tao at totoong Diyos. At siya po ay, nagpakita po sa atin at nagturo kung paano magmahal. Paano tayo magsisi at tinatawag tayo, naranasan natin, na tayo po din naman ay dapat maging confident, no? Yung manalig ka at magtiwala na sa pamamagitan ni Cristo ay kaligtasan. Ha? Kasi ang buhay natin sa mundo, pagsamantala. Kaya nga tayo tinatawag na katawan at kaluluwa. Hindi mo tayo katulad ng hayop. Ang hayop po walang kaluluwa yan. Pero may kilala ba kayong tao na walang kaluluwa?
Yung kapag ginagawa ng karumaldo, wala nang kaluluwa. Di ba? Kasi hindi na sila naniniwala sa Diyos. Yung mga mamatay tata. Hindi sila naniniwala na may buhay sa kabila. Yes. Kaya minsan, kung ano na lang gusto nilang gawin dito, ginagawa na nila. Kasi hindi sila naniniwala sa everlasting. Everlasting life. Diba? So dito po sinasabi din natin na ang pinakamahigit na dapat na gawin natin unang-una ay i-develop a strong relationship with our Savior. Kasi tayo mahina. Saan ka kukuha ng lakas? It is sa source ng strength. Si kay Kristo yan. At paano makakuha ka ng lakas na maibahagi mo ang lakas na yun sa iyong kapwa? Kailangan meron kang laging naka-recharge ka sa Diyos. Ano po? So ngayon, paano naman tayo magiging mabuti? Naniniwala ka na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Meron po tayo tinatawag sa atin ay Christian. Di ba Christian? Ang Christian ko, mga Christian ako. Pag Christian ko, tagalin mo yung Christ. Anong mainiwan? I-A-N. Tama? Ang ibig sabihin mo ng I-A-N, I am nothing. So wala nang kwenta pag wala si Kristo sa buhay. Tayo, mahilig tayo sa mga pagsunod sa mga artista, di ba? So, dito ang mga mahilig sa yung panahon ni nanay. Panahon ko, di ba mga naglalaban, dalawa lang. Sino lang magkalaban ng panahon? Ranyan lang yan, Berman yan, no? Kung mga to Ranyan, naglalaro mo yan, naglalagay ng technical man. Hindi mo niya sasabihin kung kanino siya, may kung yan eh. Ay, Ranyan yan. Pero nakakalutod lang po, sino po dito ang mga Ranyan hanggang ngayon? Wala na kasi si Laura, no? Ranyan pa rin po ba kayo? Kasi ang mga Ranyan po, hindi na niniwala sa Diyos. Bakit? Wala? Himala. Joke lang. Kasi tayo, kapag naniniwala ka ng Kristo, naniniwala ka na may Himala. May himala. Yes, may miracle. Ayan. So, joke lang po yung kinulay na. Ayan. So, paano ba maging tunay ng Kristiyano? Ang Kristiyano po, ang religion po ay hindi lamang ito dapat maging politika. Ang religion po ay relasyon. Yes. Dito po, sa Katoliko, tinuturuan tayo ng pamumuhay, pamamaraan upang maging banal. So, meron po tayo mga tradisyon, meron po tayo mga ginagawa po yan na nagtuturo sa atin paano maging banal. Pero hindi po tayo dapat nakakapit lang sa pagiging Katoliko, kundi mas maging malalim ang ating pangunawa sa ating relasyon sa Diyos. Kaya po ako po ay nire-respeto ko ang lahat ng uri ng pananampalataya. Kasi isa lang ang mga dyan, Muslim ka, maging mabuti ka Muslim. Born again ka, ipakita mo na nagbabago ka. Diba? Baptist ka, ipakita mo na mabuting tao ka. Katoliko ka, ipakita mo na totoo kang sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Relasyon ng higit na mahalaga. Okay? Hindi po religion. Pero malaking tulong ang religion kasi paano ka ba magpapakabanan? So dito po tinuturo ang pamamahan kung paano po tayo magpapakabanan. So pinakamahalaga po doon na dahil si Kristo ang Diyos ang unang magmahal, matututunan din natin magmahal. Sabi nga, love begets love. Hindi ka naman magmamahal kung hindi mo naranasan mahalin. Pero kakibat ng pagmamahal ang masaktan. Kaya ang tanong, ready ka na ba magmahal? Dapat ready kang masaktan. Isa masakit yung pagmamahal, di ba po? Kasi nasasaktan ka. Concerned ka kung matigas ang ulo ng anak mo. Nasasakit ang kalooban mo pag sinasabit-sabit ka niya. Pero hindi mo matanggal sa puso mo yung pagmamahal. Kahit nakabastos ka ng anak mo. Kahit yung asawa mo hindi ka naiintindihan. Kasi mahal mo siya eh. No? So bahagi ng pagmamahal. Ganun din naman po ang karanasan ng Diyos. Ang dami na katigasan ng ulo natin. Ulit-ulit tayo pinapatawa. Continuously. Hindi na umuubos ang awa ng Diyos. Oo. Palagi namin may ako lang sa pero bakit lagi na tayo nakakatawa? Dahil tayo po ay patuloy lang minamahal. So, ganun din po tayo bilang isang mahalaga po na makakailag natin ang ating pagmamahal. Sa paano paraan? Sa tatlong bagay po, no? A Christian is a person of faith. So, paano natin mapapatunayan na nakasunod ka ni Kristo kung hindi ka naman naniniwala sa Kanya? Ha? Paano? So, a Christian is a Christian of faith. So, tayo po nananampalataya ng Kristiyano ka. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin kaya kontrolin. Pag may mga pagsubok sa buhay, lagi natin sinasabi na awa ng Diyos. Pero meron tanong, may gawa ko lang. Ang e-effort tayo. Being a Christian
it takes effort. Kikilos po tayo. Hindi, nandyan na ang salvation eh. O binigay na sa'yo, o sige na, tanongin mo si Kristo, mariligtas ka. Pero naman, utang na loob naman natin yun. Kumilos naman po tayo. Ha? So, kahit naman may pananampalataya, ang pananampalataya dapat nakikita. Hindi yung nananampalataya ka, magiging maayos ang buhay natin. Panay-panantaya sa loob. Kasi doon ka pala humihingi ng hindi hawahan. Asan na faith mo? Di ba kita ko? Nananalig ako, papanalunin ako ni Lord. Di ba? Wala ng palataya, samahan ng pagsisikap. Sigurado po yan magtatagumpay po tayo sa buhay. Pangalawa, a Christian is a person of hope. Di ba? Habang may buhay, may asa. Maasa tayo habang tayo humihinga. No? Sa labas ng panahon, may mga kabiguan tayong nararanasan. Pero lagi naman po, sabi nyo, sa gogo ng drainage, ng tanong, matilig. Pero sa dulo nun, may buwan tayo. May mga karanasan na po ba kayo sa buhay niyo na nalagpasan niyo? Man, gano'n na kayo napagtagumpayan, di ba? Bakit? Kasi hindi kayo nag-ilap. Di ba po? Yung mga anak niyo, napakaral niyo, mga nakapagtapos na po ba sa mga anak niyo, Nay? Yung mga nakapagtapos po, wala po. Kayo po, meron naman. Wala rin kayo po. Patapos, di ba? Kasi hindi kayo nawalan ng pag-asa. Parents at anak pareho masipag, tagumpay yan. Ang malungkot lang, masipag na magulang, Marambala yung ano. ang anak ang problema. O kaya naman, matyaga ang anak, gusto mag-aral, ang magulang naman, ligwak. Ligo. Kami po ay siyang magkakapatid. Ang tatay ko po ay karpentero. Ang nanay ko padiskarte. Nananahin, may titindahan ng pangahulugan. Siyempre kami, imagine, lahat po kami titulado. Lahat po kami professional. First mo ako by profession. Karpentero kami. Bakit? Pareho. Asikap ang nanay ko, maraming tatak, maraming dadak. Selmo. Tatay mo naman po ay magsalang magtrabaho. Kami po mga kapatid nagtulungan. Yung po ako na matatanda, tumulong sa nababata. Kaya po kami lahat makapagpapalala. Pumapasok ko ako ng bago. Promise, naranasan ko yan. Kung bago lang dito ako doon sa data, ako yung naging mag-drawing. Noong elementary high school, may mga drawing, album. Ako po gumagawa para malibre ang aking merienda. Galing ni sister. Pero lahat kami ng bunga. Lahat na bunga. Kaya nakakalimutan ko isipin, bilang magulang, pinagsisikapan natin, ano? Lahat na bunga yung mga anak. Kaya po, may mga desisyon po ang mga anak natin na hindi na natin saklaw. At we don't stop. We don't stop giving them guidance. Ano po? Ngayon, kung nandito kayo sa mga anak nyo, may apo kayo. Apo kayo. So, susunod po natin at papatagin ang ating mga apo po. No? Pangatlo, a Christian is a person of love. Nabanggit ko na ako. Ano po? So, kapag nagmamahal ka, hindi ka nakapagod. Kung kailangan gumising na maaga, para pagbuto yung anak mo sa trabaho. Bakit kailangan ako mo tapos ka na sa anak mo? Ay kung kayo mga member ng apostolado ng panalangin Diyos. Apostolado ng mga apo. Meron po ba dito? Nasa inyo po ba mga apo na nanay? Ayun po. Mami. Sino dito ang apostolado ng mga apo? Hindi makaalis gawa ng apo. Ayun po. Anak ko yan? Apo. Anak mo. So yung iba po kasi hindi na makaalis dahil sa apo. Yung ibang mga may asawa, hindi makakatin kasi ayaw ng asawa. Isa lang po ang tanong ko, sino mo ba tagapagligtas nyo? Yung apo nyo o yung asawa nyo? Pag-uwi nyo sa bahay nyo, pag-uwi nyo sa sarili nyo, sino tagapagligtas nyo? Alalahan nyo, namatay kayo, sabi ka ng asawa. Sabihin mo, hindi ikaw tagapagligtas. Sino ka muna sa inyo? Good luck. Kaya huwag mo akong sipilan. Kapag namatay ka tayo, sumutay ka na. Paano na pagdating mo sa langit? Sumutay ka, wala ka na bakit. Tama. Kaya isa lang ang nahawakan natin. Yung pananampalataya natin kay Kristo. Inuuna ko na po yan ngayon. Kasi marami po kami kasama sa handbase na mga lola. Laging dahilan, ako.
tinanong doon, priority. No? At tuturuan natin yung mga anak natin na alagaan yung anak nila. Kasi tapos na tayo. Ikaw po naman. Tapos ka na nakalaki mo na sila. Diba? Pero huwag tayo magkais ng tulong. Kasi mahal naman natin sila. Pero lagi po natin tatandaan, matulong tayo ng panahon sa ating pananampalataya. Karapatan natin yan. Bilang isang tao. Walang sino ng asawa mo ako ang dapat pumigil. Maganda po yan na ugali ng Pilipino. Pero ang tanong din po kasi minsan, bakit ka nakaraos? May effort ka ba na ginawa? So, ang kaligtasan na ibinigay na, ang effort, magsito naman tayo, nakakailangan ng Diyos. Ano po? So, kung meron po mga bangas sa katawan, ano yung mga bangas? Baka may sumeseloy pa ng mga dyan. May section ng kwentuhan. Tuwing alas 6 ng umaga, hindi pa nagmumugong ng bibig. Alam na yung kwento sa Senado, level up. Hindi pala kapit bayo yung pinag-usapan. Tapos